Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga masugid mong tagapakinig. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng kaibigan ng aking lolo Valentino, o kilala sa tawag na Tino. At ang kaibigan niya naman, si Itong. Si Itong ay ampon nila lolo. Nakatira sila noon sa isang barangay sa bayan ng Samar. Taong 1920s, mangingisda ang tanging hanapbuhay ng tatay ni Lolo Tino sa may Samar. Bigla umanong lumakas ang alon at sobrang napakalakas ang buhos ng ulan noon. Nang walang ano-ano ay may natanaw silang isla. Hindi nila alam kung saan nanggaling ang islang yon dahil wala silang natatanaw na isla sa bahaging ito ng karagatan. Pero ng mga oras na yon, himala o manong meron doon. Kung kaya't doon na muna sila sumilong. Nang humupa ng unos ay kaagad naman na silang nagsibalik sa bangka. Pero laking gulat na lamang ni tatay nang nagkaroon bigla ng bata sa kanyang bangka noon. Tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Pero hindi ito sumasagot. "Dito ka ba nakatira? Anong pangalan mo? Nawawala ka ba?" Tanong niya dito. Pero wala pa ring tugon ng bata noon. "Bumaba ka na, aalis na kami." Wika ni tatay. Pero hindi pa rin umano ito bumababa. Sa halip ay nagsusumiksik ito sa balde. Nalagayan nila ng kanilang huli. Hinayaan na lamang nila ito. Dinala na lamang ni Lolo ang bata sa bahay nila. Pagdating sa bahay ay nakita ni Lolo Tino ang bata. At dahil sa magkasing edad lamang kung kaya't ito na ang kumausap sa bata na yon. "Ako si Tino. Ikaw, anong pangalan mo?" Pagpapakilala at pagtanong niya sa kakilanlan ng bata. Itong. Ako si Itong." Ikinagagalak ko makilala ka, Itong." Wika ni Lolo sa bata habang inaabot ang kamay nito. Nakipagkamay din ng bata kay Lolo at kaagad silang naging magkasundo. Nang maging komportable na ito kay Lolo Tino, ay nagsimula na itong magkwento ng pangyayari kung paano ito napadpad sa bangka ng tatay ni Lolo. Ayon kay Sitong, doon sila nakatira sa isla kung saan sumilong ang mga mangingisda. Nakatago ang islang yon at talagang hindi ito makikita ng mga ordinaryong tao dahil nakatago umano ang lugar na ito. Punong-puno umano ito ng orasyon at mga salamangka para itago ang mismong lugar. Para maintindihan ng iyong masugid na tagapakinig, ay isasalaysay ko ang kwento sa pananaw ni Itong. Nakatira kami sa isla ng Panunubulon sa Samar. Tahimik ang aming pamumuhay sa isang maliit na isla at ang kabuhayan ng mga tao ay panglalambat ng iba't ibang uri ng isda. Nangunguha ng iba't ibang kabibe at panglalambat ng alimasag. Dinadala namin ito sa kabilang isla para ipagpalit ng ibang produkto at ang pangunahing pinapalit dito, mais at bigas. Simple at tahimik ang pamumuhay ng mga tao sa isla. Hanggang sa dumating ang araw na may dumayong tagabayan. Marami itong dalang produkto. Iba't ibang klase ng pagkain ang dala nito. At dahil sa bihira lamang makakatikim ang mga tao sa isla ng ibang klase ng pagkain, nagustuhan nila ang ginagawa ng panauhin niyon. Kung kaya tinanggap nila ang panauhin na manirahan sa isla. At doon na lumaganap ang pangalan nito na tinatawag nilang Mang Aying. Sa pananatili ni Aying sa isla ay unti-unting nagbago ang pamumuhay ng mga residente. Hindi maintindihan ng matatanda kung paanong mabilis na naimpluwensya ni Aying at malaso ng utak ng mga residente doon. Dahil animoy, hindi pansin ng mga ito ang ginagawa ni Aying. Dahil tuwing lalabas si Aying ng bahay,
Kinahapunan, isang bata ang nawawala. Babalik ito kinagabihan pero hindi na ito ang normal na bata bago pa ito mawala. May kakaiba na sa mga ito. At pagkalipas ng ilang araw, ay unti-unti nang magkakasakit ang bata bago mamatay. Kung kaya't lalabas na normal lamang ang pagkamatay nito. Pero ni isa man lamang sa kanila, walang nagtatanong kay Aing. Para bang nakakalimutan na lamang na mga magulang ang tungkol sa kanilang mga anak. Tanghali na nang napagkasunduan namin ng kaibigan kong si Cuatro na manguha ng lamang dagat. Nawili kami sa panguha hanggang sa inabot na kami ng hapon. Masayang-masaya kami dahil marami-rami ang nakuha namin ng hapon na yon. Sa isip-isip ko, ay may ipagpapalit na si nanay ng bigas bukas. Paborito kasi namin magkapatid ang kanin. Ganon din naman sina Cuatro at ang kanyang mga kapatid. Sa daan namin pauwi ay nakasalubong namin ni Cuatro si Aing noon. Nakita kami nito at kagad nakakuha ng atensyon nito si Cuatro. Maganda kasi ang pangangatawan ng kaibigan kong yon. Bukod sa medyo may katabaan, talagang siksik ang laman. Samantalang ako naman ay may kapayatan ng katawan nun. Tinanong nito si Cuatro kung ano-ano ang nakuha nito. At sinagot naman ng kaibigan ko na iba't ibang uri ng kabibi nun. Ako na ang papalit ng mga nahuli mo, iho. Marami akong bigas sa bahay. Pakihatid na lamang sa bahay at mukhang hindi ko kayang buhatin ang lahat ng yan. Wika pa nito. Nilingon naman ako ni Cuatro sabay sabi ng, paano ba yan, tol? Si Maing Aing na yung papalit na mga nakuha ko. Mauna ka na munang umuwi, ha? Sige, tol. Kita na lang tayo mamaya. Nauna na nga akong maglakad pa uwi nun. Pagdating ko sa bahay, dali-dali ko nang inasikaso ang mga nakuha ko para maisama na ng mga isdang nahuli nila Itang. Masaya ako habang ginagawa ko yon. At nakalimutan ko nang tingnan si Cuatro kung nakauwi na ba ito sa kanila. Kinahapunan, napag-usapan namin ang mga batang namamatay. Nasa 3 bata na rin kasi ang namatay sa isla. Nakakabahala ito para sa aking mga magulang. Ano ba ang ginagawa ng mga batang yon bago sila namatay? Tanong ni Inang Buti. Wala namang konkretong rason, Buti. Para sa akin, mababaw na rason lamang ang naligo sa dagat ng tanghaling tapat Palagi namang ginagawa yun ng mga bata, di ba? Patanong naman ni Itang Abo. Sa tingin ko, may iba pang dahilan ang pagkamatay ng mga ito. Wika ni Mamay Paos nun. Sa amin kasi nakatira ang aking lolo dahil nag-iisa na lamang ito sa buhay. Kung kaya't para may makakasama, doon na ito pinatira ni Itang sa bahay. Sa tingin mo, May, ano kaya ang dahilan? Tanong ko dito. Maaring may mas malalim na dahilan. Yun lang ang hindi ko masabi sa ngayon kung ano. Pero may hindi ako magandang nararamdaman na nangyayari sa islang ito. Wika ni Mamay. Ayon dito kay Mamay, para umanong may isang malakas na elemento ang naninirahan sa isla. Napuntirya yung mga kabataan. Kailangan niya muna umanong pag-aralan ito. Sinabihan ako ni Mamay na samahan ko daw siya kinabukasan. Maglilibot umano kami sa isla. Sige po, May. Bukas ng umaga po. Oo, bukas ng umaga. At hapon na rin. May hindi ako magandang nararamdaman. Para bang hindi tama. May alam kasi sa panggagamot si Mamay. Hindi lang alam ng lahat pero malalim ang kaalaman nito pagdating sa lihim na aral. Pero hindi lang ito nagpapahalata sa mga tao. Alam kasi niyang delikado ang kanyang kalagayan kapag nalaman ng kanyang mga kalaban ang kanyang kinaroroonan.
Kasali kasi ito sa samahan ng mga babaylan kung saan nagpapanatili ng kaayusan ng mga tao pagdating sa lihim na aral nun. Kagad akong nakatulog ng gabing yon. Dala na rin siguro ng pagod sa mga ginawa namin ni 4 ng araw na yon. Kinabukasan, maaga pa akong ginising ni Mamay. Itong, gising! May, gising na po ako. Maglakad-lakad na tayo. Bumangon na ako para samahan ito. Bago pa kami umalis ay uminom muna kami ng taho. Yung taho po sa amin ay nilagang luya na may asukal na masarap inumin tuwing umaga. Pagkatapos uminom ay kaagad na kaming naglakad-lakad ni Mamay. Bumaba kami ng burol ng umagang yon. Nang nakarating kami malapit sa kubo ni Mang Ayeng ay huminto si Mamay. Sinasabi ko na nga ba, may nagtatagong demonyo dito sa isla. Paano mo nasabi yan, May? Pinahawak nito sa akin ang kanyang suot na kwintas na may San Benito. Laking pagtataka ko dahil umiinit ito. At ang daladala niyang langis ay umaapaw na. Kung kaya't kaagad ako nitong pinahiran ng langis sa pusod. At kaagad na ako nitong niyaya pa uwi nun. Habang naglalakad paakyat ng maliit na burol kung saan kami nakatira, ay nakasalubong namin si 4. Ay 4, saan ka pupunta, tol? Diyan lang sa baba. Sagot ni 4. Napakalamig na hindi man lamang tumingin sa akin nun. Hinayaan ko na lamang ito pero hinawakan ito ni Mamay Paos. Dali-dali itong umiktad na para bang takot na takot itong malapatan ng balat ni Mamay. Ayos ka lang, tol? Tanong ko. Hindi na ito sumagot pa at dire-diretso lang itong tumakbo pababa ng maliit na burol na yon. Nakakalungkot ang nangyari sa kaibigan mong yang Itong. Bakit po? Anong nangyari kay 4? Ay, mabuti na lang at hindi ka pinag-interesan ng demonyo. Hindi na lamang ako sumagot pa kay Mamay. Nawirduan ako sa mga sinasabi nito. Kung kaya't hindi ko na lamang yon pinansin pa. Tanghali nang dumating sina Inang at Itang galing sa kabilang isla. May dala na silang bigas at iba pang kailangan namin sa bahay. Masayang masaya kami noon dahil may dala ang mga itong 2 manok na may kalakihan na. Ang sabi nito ay paitlogin namin para dumami. May dala din itong 1 buo ng manok na iluluto na lamang. Tapos sardinas. Ito yung mga pagkain na bihira lamang naming matikman. Kumbaga, minsan lang sa 1 taon. Pero kontento na rin kami sa ganon. Kahit bihira lang pero nakakakain naman kami ng maayos. At yun naman ang mahalaga, di ba? Mabilis na lumipas sa mga oras at hapon na naman. Niyaya akong muli ni Mamay na maglakad-lakad. Gamit na nito ang tungkod niyang hindi niya ginagamit at nakatago lamang sa kanyang silid. Sa pagkakataong ito, niyaya niya akong pumunta sa bahay ni na 4. Pagdating namin doon ay naroroon si Mang Ayeng. Sa bahay mismo nila 4. Wala naman itong ginagawa. Nakatingin lamang ito doon pero nang ginalaw ni Mamay ang kanyang tungkod, ay doon ko na narinig na umuusal pala si Mang Ayeng. Hindi ko maintindihan kung ano ang inuusal nito pero nakakahilo yun pakinggan. Nang walang ano-ano ay naririnig ko si Mamay na umuusal na rin ng orasyon. Kinokontra niya kung ano man ang dinadasal ni Mang Ayeng. Tumagal ang sagutan nila ng orasyon ng kulang-kulang 10 minuto. Maya-maya pa ay parang nahilo si Mang Ayeng. Pinipilit nitong tingnan ang kinaroroonan namin ni Mamay. Pero hindi nito magawa na. Para bang nasisilaw ito. Maya-maya pa, dahan-dahan itong lumayo sa bahay nila 4.
Saka naman kami lumapit at tinawag ang magulang nito. Mamay Paos, kayo pala. Oo, uwa. Napadaan lang. May naramdaman kasi akong hindi magandang nangyayari sa anak mong si Quatro. Nasaan ba ang bata? Tanong dito ni Mamay. Nandito sa loob ng bahay, May. Kanina nga ho, naghahanda na sana kaming pupunta sa inyo para patingnan siya eh. Kaso nandito ka na kaya hindi na kailangan. Ayon pa sa mga magulang nito, kanina pa umano ito panay suka. Hindi matigil-tigil ang pagsusuka. Labis na nag-aalala ang mga magulang niya. Ganito din kasi ang nangyari sa anak ni Paring Dua, May. Bago ito namatay. Yun na nga eh. Hindi ko natingnan yon. Hindi ko man lang kasi nakita ang bata. Hindi dinala sa akin. Masyado kasing abala sila Paring Dua ng mga araw na yon, May. Kaya hindi nabigyan pansin yung anak nila. Yun na nga ang problema. Hindi nabigyan ng pansin ang bata. Hinanap ni Mamay itong si Quatro. Kagad naman kaming pinapasok ni Mang Uwa sa bahay nito. Nilapitan ni Mamay si Quatro at kaagad na pinulsuhan. Ayon kay Mamay ay masyado umanong malalim ang pulso. Kaagad itong pinainom ni Mamay ng isang kutsarang langis na palagi nitong dala. Maya-maya pa, umaktong susuka si Quatro kung kaya't humingi si Mamay ng pansahod sa suka nito. Binigyan nila ito ng batya para doon na sahurin ng suka ng aking kaibigan. Ilang sandali pa, sumuka na ito ng napakalapot at napakalansa ng amoy. Kulay itim na parang tinta ng pusit ang kulay ng suka. Kung hindi ko ito nagapan, abay ngayong gabi, naku malamang, wala nang 4 nagigising bukas. Wika ni Mamay. Napaluha naman ang nani nitong si Ila habang nagpapasalamat kay Mamay. Mabuti na lang naisipan mong pumunta dito, May. Nakasalubong kasi namin itong bata kaninang umaga. Alam kong may hindi tama sa kanya kung kaya't binalikan ko na para matingnan bago pa lumala ang kanyang kalagayan. Nagpasalamat naman itong mga magulang ni Quatro habang nililinis na ang pinagsukahan ng anak. Ang sabi ni Mamay, alamin umano nila kung ano ang nangyari kay Quatro. Matapos ang 2 oras ay doon pa lamang kami nagpaalam para umuwi na. Sa daan namin pauwi, may nakita kaming matanda na tuwid na nakatingin sa amin ni Mamay. Huwag ka nang yumuko pa. Kilala na kita. Wika ni Mamay. Sa tindig pa lamang ito ay alam namin na ito ay si Mang Aying. Hindi ka basta-bastang alagad ng dilim lamang. Nagawa mong masilayan at makapasok sa isla. O baka naman masyado lamang akong nakampante kaya ganun ang nangyari. Pero kahit ganun pa man, nakapasok ka na. Nakapaminsala ka na ng mga kabataan. Masaya ka na ba? Sinisigurado ko sa iyo, hindi ka na magtatagumpay sa kung ano pang binabalak mo sa susunod. Ito na ang huli. Wala nang susunod pa. Ayon pa kay Mamay ay hindi na umano siya papayag na may isang inosenteng batang mabibiktima. Sinasabi ko na nga bang may nagpoprotekta sa islang ito. Pero alinman sa sinabi mo ay walang tama. Mga residente ang nagpapasok sa akin sa isla. Nagustuhan nila ang mga dala kong produkto na pinangpapalit sa kanilang huli. Kaya sa tingin mo, sino sa ating dalawa ang papaboran ng mga tao? Kung ganung hindi nila maaalala ang mga anak nila pagkatapos mawala ng mga yon. Nakangising wika pa ng matanda. Ah, ganon. Hindi ka maaalala kaya namimihasa ka, ganon ba? Walang ano-ano ay nag-usal ng orasyon si Mang Aying matapos sabihin ni Mamay ang mga tanong na yon. Nilabanan naman ito ni Mamay.
Kitang-kita ko kung paano nanghina si Aying. Kasabay noon ay ang paghigop ng kulay itim na hangin sa matanda. Bigla na lamang itong nawala. Napabuntong hininga na lamang si Mamay at inakay na ako pauwi. Sumunod na araw, naging maayos ng kalagayan ni Quatro. Unti-unti na itong nakarecover sa kanyang sakit. Si Mamay naman ay gabi-gabing nagdadasal at paminsan-minsan ay nawawala ito. Pero bumabalik din kinabukasan. Mahigit 5 buwan na tahimik ang isla. Normal ang pamumuhay ng mga tao. Hanggang sa isang araw, nagpatawag si Mamay ng pagpupulong sa lahat ng residente ng isla. Nang makumpleto ng mga tao at may representante na ang miyembro ng pamilya, doon na ito nagsimulang mag-anunsyo. Siguro nagtataka kayo kung bakit biglaan akong nagpatawag ng pagpupulong. Alam kong hindi nyo ito inaasahan. Ganoon pa man ang iniisip ko ay para sa kapakanan ng lahat ng miyembro ng bawat pamilya, lalo na ng kabataan. Ayon dito kay Mamay, kailangan na umanong lisanin ng isla. Hindi na umano ito magiging ligtas. Napatanong naman ng iba kung anong ibig sabihin ni Mamay nun. Doon pinaalala ni Mamay yung isang tao na nanaluyan sa isla. Yun nga si Aying. Hindi niya umano alam kung sino ang nagpapasok dito sa isla na naging daan para makalabas-masok ang nilalang na yon. Dito na rin ibinulgar ni Mamay ang tungkol sa mga nabiktima mga batang nagkakasakit at namatay sa lugar. Nagkatinginan ng mga tao na tila ba may iniisip at inaalala. Nang walang ano-ano ay may isang ina na bigla na lamang umiyak habang sinisigaw nito ang pangalan ng anak na may ilang buwan nang namatay. Tila ba ngayon lamang bumalik sa alaala nito ang anak nun. At sunod-sunod na ang mga magulang na nakaalala sa mga namatay na bata. Sa murang edad, hindi ko maintindihan kung ano ang nangyayari. Pero isa lang ang alam kong magagawa ko ng araw na yon. Yun ay ang sasamahan ko si Mamay. Hindi ako sasama kina Inang at Itang. Ayon pa kay Mamay na pagkatapos ng pagpupulong, inaasahan niyang maghahanda ang lahat para lumikas, para sa kaligtasan ng bawat isa. Wala umanong magpapaiwan kahit isang pamilya nun. May hindi umano kasing magandang mangyayari sa isla na ito at wala ng tao ang makakapanirahan pagkatapos ng dilubyong paparating pa lamang. Pasensya na kayo at hindi ko na kayang protekta ng islang ito sa nagbabadyang panganib. May mga bagay na hindi ko masabi dahil hindi ito maintindihan ng mga taong hindi bukas ang kaalaman sa mga lihim na aral at sa espiritual na pangyari sa mundo. Sapat na sa akin ang paniniwala ninyo sa pag-iral ng mga bagay na ito. Kung kaya't sa ngayon ay hinihiling ko na pakinggan niyo ako at magsilikas na palayo sa islang ito. Isa-isang lumapit ang mga residente kay Mamay pagkatapos nun. Nagpasalamat ang mga ito sa paggabay at pagtatanggol sa isla. Kasunod nito ay ang paghahanda ng mga ito sa paglikas. Naging abala ang mga tao ng araw na yon. Kinahapunan, pagbalik ng mga mangingisda ay nakaayos ng kanilang mga gamit kasama ang kanilang pamilya. Handa na mga ito sa paglikas. Pumunta ang ilang kalalakihan sa bahay. Nagsabi ang mga ito na hindi sila aalis ng isla at handa silang mamatay makatulong lamang kay Mamay nun. Kasama na doon si Itang. May, nandito kami para manindigan sa isla. Nandito kami para tulungan ka. Normal kaming tao pero kaya naming lumaban ng pisikal sa mga kalaban.
Maraming salamat sa inyong pag-aalala at pagiging handa sa pagbibigay ng tulong. Pero, ang laban ng magaganap ay hindi pisikal na lakas ang basihan. Espiritual na laban at kapangyarihan. Hindi ito labanan ng normal na tao. Labanan ito ng mga tagapagpatupad ng batas ng kabutihan at pagpapalaganap ng kasamaan. Para maiwasan kayong maapektuhan ng dilubyo, hinihiling ko na magsilikas na kayo para sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Panatilihin niyo na lamang na buhay ako sa inyong puso at alaala, at naway patnubayan kayo ng amang may likha sa inyong paglalakbay. Makarating nawa kayo ng ligtas at makapamuhay ng matiwasay sa kung saan mang lugar ang piliin ninyong manirahan. Kayong mga haligi ng tahanan, manatili kayong matatag para sa pamilya na inyong itinayo. Inaasahan ko ding maging mabuti kayong asawa at ama sa inyong mga supling. Habilin ng Mamay sa mga ito. Wala namang nagawa ang mga ito kundi sundin ang habilin ng ermitanyong matagal nang nagprotekta sa isla. Pero nang araw na ng paglikas, ay mas pinili ko magtago at huwag sumama sa kanila. Dahil sa pagmamadali at pagiging abala ng mga tao, hindi na ako nabigyang pansin pa nila Inang at Itang. Tahimik lamang akong nagmasid sa kanilang pag-alis. Nalingunan ako ni Amang kung kaya't binalikan ako ng mga ito, pero nang alam kong iikot ang bangka ay kaagad akong kumaway at tumakbo na pabalik ng bahay. Binalikan ako ni Itang at hinablot, pero hindi ako sumama dito. Ayaw kong iwan si Mamay. Mananatili ako sa tabi niya anuman ang mangyari nun. Maging buhay ko man ang kapalit. Itong, bata ka pa. Marami pang mangyayari sa buhay mo. Magiging isang magandang ehemplo ka sa kabataan na kagaya mo. Isa kang mabuting bata at anak. Sumama ka na sa magulang mo, iho. Hindi, May. Hindi ako aalis dito. Tang, pinapangako ko po. Mabubuhay po ako. Magkikita po tayo balang araw. Kahit anong mangyari, Tang, mananatili po akong ligtas. Parang awa ninyo ni Inang, Tang. Pagbigyan niyo na ako sa sinisigaw ng puso ko. Hindi ako matatahimik kapag hindi ako mananatili dito at masamahan si Mamay. Mawawalan ng saysay yung buhay ko, Tang. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ko kay Itang. Wala nang nagawa ang mga ito kundi ang iwan ako sa isla. Pagkaalis ng Itang, tinitigan ako ni Mamay sa mata. Pagkatapos ay hinaplos ang ulo ko. Hindi ko inaasahan na sa isang patpati na batang katulad mo itong umusbong isang makisig at batikang babaylan sa darating na panahon. Oh, May? Matibay ang puso at adikain at paninindigan mo. Yan siguro ang dahilan kung bakit kahit ilang beses kang subukang biktimahin ng demonyo ay hindi ito umubra. Malakas ang dugo ng ating ninuno na nananalaytay sa iyo. At yun ay ang dugo ng ama ng Itang mo, na isang babaylan at siyang aking kakambal. Doon ko naalala si Mamay Papo. Bago pa man ito nawala sa isla ay meron itong isinuot sa akin na isang kwintas. Isa itong bilog na may butas sa gitna. At sa paligid ng bilog na yon ay may mga simbolo at titik na nakaukit. Kapag tinititigan ko ang mga simbolo at titik na yon, nakakaramdam ako ng hilo ko kaya't hindi ko na yun inulit pa. Hinubad ko ang kwintas at itinago yun sa butas ng papag na aking hinihigaan. Kagad akong pumasok sa silid nun. Sinilip ang butas ng kawayan na nagsisilbing haligi ng papag kung saan ako humihiga para matulog. Pagkasilip ko sa butas ay nakita ko ang nagliliwanag na bagay. Dinukot ko yon dahil kasya naman ang maliit kong mga kamay sa butas na ito.
At nang kinuha ko ang bagay na yon, yun ang kwintas na ipinasuot sa akin ni Mamay Papo. Dali-dali kong sinuot ulit yon at lumabas ng silid. Pagkasuot ko pa lamang dito ay kaagad akong nakaramdam ng kakaibang init na dumadaloy sa mismong katawan ko. Maya-maya pa, hinawakan ni Mamay ang aking noo at kasabay ang pagsabi dito ng ipikit ko ang aking mga mata na kaagad ko namang ginawa. Pagkapikit ko, nakita ko ang iba't ibang simbolo at titik na nakaukit sa aking kwintas nun. At sa hindi malamang dahilan ay nabigkas at nababasa ko ang mga yon. Ganong hindi naman ako marunong magsulat. Kahit ang mismong pangalan ko na lamang. Inakala kong napakahaba na ng aking pagpikit pero nang iminulat ko ang aking mga mata, saglit pa lamang pala yon. Natutuwa akong makita ang aking kakambal sa katauhan mo, Apo. Tunay ngang ang ating lahi ay kailanman hindi mawawalay ang pag-iral sa mundo. Sige na, Apo. Kumain na muna tayo at magpahinga. At mamayang gabi ay magsimula ka ng magnilay at magdasal para sa iyong patnubay at pagpapakilala sa iyo ng iyong gabay. Hindi ko man maintindihan pero nananabik akong makita kung ano ang gabay na sinasabi ni Mamay. Sinunod ko ang sinabi nito sa akin. 3:00 ng hapon nang magising ako. Pagkagising ko ay kaagad akong pinainom ni Mamay ng isang basong tubig. Dali-dali kong ininom iyon. At nang makalapat ang tubig sa aking sistema, ay tila ba hinagod ng mainit na likido ang dibdib ko na siyang nagpaliwanag at nagpabanayad ng aking paghinga. Maya-maya pa ay nagsimula na akong magdasal. Sinabi ni Mamay na aabuti ng hanggang 9:00 ng gabi ang aking magdarasal pero wala lang yun sa isip ko dahil okupado ito ng kung paano ko makikita ang gabay ko na yon. Hindi ko na namalayan kung ano na ang nangyari sa paligid dahil may nakita akong liwanag sa aking balintataw. Kasunod noon ay isang puting imahe na kasing tindig ni Mamay. Pero nang papalapit na ito, isang nilalang na nakasuot ng bahagang aking nakita noon. Meron itong sombrero na gawa sa iba't ibang uri ng halamang baging at napapalibutan ng iba't ibang balahibo ng hayop. May palamuti na tila ba balahibo ng manok. Napausal ako ng, Mamay Papo? Ngumiti ito at hinawakan ito ang aking noo. Sabay-sabing, maligayang pakikipag-isa sa ating mga ninuno at misyon na po. Kasunod nito ay ang pagkawala nito at napalitan ng bilog na liwanag. Kasabay ng pagkawala nito sa paningin ko. Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata po, wika ni Mamay Paos. Pagkamulat ko ng aking mata ay nakita ko si Mamay na ibang-iba na ang kasuotan. Nakasuot ito ng animoy saya. May mahabang mga buhok at hawak-hawak na nito ang kanyang tungkod. May suot din itong sombrero na animoy kagaya ng kay Mamay Papo. Hating gabi, bigla na lamang umihip ang napakalakas na hangin. Pinakamalakas yon sa lahat ng bagyo at unos na dumaan sa isla. Kasunod noon ay ang pagpatayo ni Mamay sa akin sa dalampasigan at ang pagbuo nito ng simbolo. Nakatayo lamang ako doon at pinapanood ang napakalakas na ipo-ipo na halos sakupin na ang buong isla. Hanggang sa marinig ko ang dalawang tinig na animoy pinaghalong boses ni Mamay Paos at ang boses na kanina ko lamang narinig pagkatapos ng ilang dekada. Ang boses ni Mamay Papo. Tahimik na dumadaloy ang luha sa aking mga mata. Magkikita din tayo muli, Mamay Paos at Mamay Papo. Kung saan kayo naroroon,
Mahanap at mahanap ko rin kayo. Nang mawala ng napakalaking ipo-ipo ay may nakita akong bangka ng mga mangingisda noon. Doon ako sumampa hanggang sa makita ko ni Mang Pasiano na siyang ama ng naging matalik kong kaibigan na si Valentino. Tumagal ng 5 taon sa kanila lolo si Mang Itong Sir Seth. Pagkaedad nito ng 15 taong gulang, umalis ito at nakipagsapalaran. Ayon dito ay hahanapin niya ang kanyang mga magulang. At magmula noon ay hindi na ito nakita pang muli ni Lolo Tino. Nakipagsapalaran ng Lolo Tino sa Kamaynilaan. Umuwi ng summer ng tumanda na. Sabi-sabi ng mga nakakakita dito, tuwing hapon ay may kinakausap itong tao sa dalampasigan. At pagkatapos nitong makausap ang taong yon, ay bumabalik umano ang sigla ng matanda. Hanggang sa inabot na yun ng 98 anyos nang pumanaw. May isang matanda ang dumalaw dito. Kakaiba ang kasuotan nito kaysa sa mga taong naroroon sa lugar. May tungkod ito na gawa sa kahoy. Animoy kakaibang tungkod na yon kumpara sa mga tungkod na nakita ni tatay sa mga matatanda na naroroon sa lugar. Walang nakakakilala kung sino ang taong ito. Pero ako, may kutob na ako noon.